For more updates on the weather, we have Pag-asa weather specialist Benison Estareja. Magandang umaga sa iyo, Benison. Magandang umaga din po, Ms. Gretchen. Anong latest update natin kay Typhoon Emong at kamusta na si Dante? So far po itong si Bagyong Emong ay nasa severe tropical storm category na lamang po, no, as of our analysis at 6 in the morning. Ito po ay humina ng bahagya from a typhoon category kaninang madaling araw, no? At knowing na ito ay naglandfall na nga po as of 5:10 in the morning naman po for the second time dito po sa city of Candon sa may Ilocos Sur. At inaasahan po for the next few hours it will also cross the rest of Ilocos region plus most of Cordillera Administrative Region, and then pagsapit po ng tanghali hanggang hapon ay nasa may extreme northern Luzon po ito. And from tomorrow, or from this afternoon up until tomorrow afternoon, it will be over the northern portion of Philippine Sea and will exit the PAR tomorrow afternoon. Kahapon pinag-uusapan lang namin ni Alvin Pura itong Fujiwara effect, no, na parang naghihilahan si Dante at si Emong. Wala na ba yun? I mean, tuluyan ang nakakalas yung dalawang movement. Yes, yung interaction between Dante and Emong po is nababawasan, no, yung tinatawag nga natin na Fujiwara effect, because their distance from one another is lumalayo din po sila sa isa't isa. No? At the same time, kung mapapansin din nila itong si Bagyong Dante ay nasa may East China Sea na at patuloy na humihina. So ibig sabihin, mas nangingibabaw or mas nagdo-dominate na itong si Bagyong Emong at nagiging independent na rin yung kanyang movement. Kaya naman, inaasahan na natin na unti-unti na itong bibilis ng kilos while crossing dito sa may northern Luzon, at mas bibilis pa po yan bukas hanggang sa, yun nga lang, at the same time, hihina ito. No? That's some good news naman sa ating mga kababayan. Gaano karami ang dalang tubig ni Bagyong Emong or ni Severe Tropical Storm Emong, pati na rin ang lakas ng mga hangin? Yes po, as a severe tropical storm, it is more or less 100 kilometers per hour po yung taglay na hangin dito sa mga areas po ng Ilocos Region and Cordillera Region. Pagdating naman sa mga pagulan, no, influence din ni Bagyong Emong itong malakas pa rin po na hanging habagat. Kaya yung mga areas, bukod dito sa Northern Luzon, directly affected by Emong na merong mga heavy to intense rains currently, meron din tayong aasahan ng mga mararaming ulan na malalakas, mabugso-bugso pa rin over most parts of southern portion of Central Luzon, Metro Manila, and then most parts of southern Luzon, o kabilang na dyan ng areas kagaya po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. So mostly yung tubig na dala nitong Emong ay galing dun sa habagat? Yes, kung dito sa may southern Luzon, nanggagaling po sa habagat, but then dito sa may northern and central Luzon, from Emong mostly. Anong klasing pag-ulan ang aasahan ng Region 1 ngayong araw? For Region 1 po, most likely magkakaroon tayo ng mga intense to torrential rains. So nasa more or less 200 millimeters po yung posibleng ibagsak na ulan galing kay Emong for the next 24 hours. And the same goes also for Cordillera Region at take note na lang din po natin, no, kapag nasa mga bulubundukin na lugar, umaakyat yung moisture, mas na-enhance po yung rainfall. Kaya kung mapapansin po nila over areas kagaya ng Baguio City, the rest of Benguet, and some areas of Abra, mas malakas actually yung pag-ulan as compared to Ilocos Region. So kahit doon, no, kumbaga hindi nyo muna ina-advise na bumiyahe doon sa area na yon. Lalong-lalo na sa mga bundok natin, bulubundukin. Definitely, no, hindi po advisable na mag-travel by land, even by sea dito sa may Ilocos for today, no, dahil meron tayong wind signal. Ibig sabihin yung ating impacts posibleng makasira, yung wind impacts posibleng makasira po ng mga light material structures, as well as makasira po at makapagpatumba ng ilang puno at halaman at mga pananim, and then at the same time yung lakas na hangin na around 100 kilometers per hour makapagpatumba rin po ng poste and linya ng kuryente. Bukod pa yan doon sa mga hindi natin nababanggit na malalakas na ulan, no, na posible naman magdulot po ng mga pagbaha at saka pagguho po ng lupa. May Benison, yung 100 kilometers per hour ni Emong, meron bang ibang bagyo o sama ng panahon na maaari mong maihalin tulad dito para maintindihan natin kung gaano kalakas yung 100 kilometers per hour? Actually, medyo marami-rami po, no? Yung mga nagdaan nating mga bagyo late last year. Pero mas maire-relate siguro natin kapag kunwari yung 100 kilometers per hour parang kasing bilis siya ng hangin. Parang yung hangin niya is kasing bilis ng isang mabilis na kotse. So para pong tinamaan tayo ng ganun
kabilis na hangin. No? So imagine that posibleng makasira talaga ito ng napakaraming mga structures at saka po mga puno. Okay. Pero kakayanin naman. Kasi 100 kph sa takbong sasakyan, medyo, pag sa highway, yun ang regular speed, ano? Mabilis po yan. So para tayong hinampas ng ganong hangin. Iba pa po yun dun sa galaw ng bagyo. Yung dalang hangin niya at yung speed niya sa ngayon na 20 kilometers per hour, magkaiba po yan. Okay, Benison, last year naalala ko, July din yon na nakaranas ng 6 na sunod-sunod na bagyo yung Pilipinas during this time frame. Kamusta naman yung pag-monitoring natin dun sa iba pang low pressure area, or are we monitoring anything else? Good thing po na nakalabas na itong si Bagyong Dante, so hindi na siya nakaka-apekto directly po sa atin. Meron na lamang slight enhancement ng habagat. Yung bagyo na minomonitor po talaga natin sa ngayon ay si Bagyong Emong. Yung nasa labas pa na isa po ay si Crosa, yung international name niya. At ito po ay patuloy na lumalakas habang kumikilos po northward dito sa may Pacific Ocean. No? So based sa ating analysis naman, hindi naman siya papasok ng ating PAR at hindi naman magkakaroon ng direct effect. Okay, just to finalize everything, no, kailan lalabas si severe tropical storm Emong at ano ang trajectory nito sa kanyang paglabas? Based po dun sa latest track ng Pag-asa, we're seeing nalalabas itong si Bagyong Emong bukas na po ng tanghali or hapon. And then, ang assessment natin kasi, pagtawid niya dito sa bulubunduking lugar po ng Northern Luzon, magiging mabilis po yung paghina nito. No? So by tomorrow, possible na tropical storm ito early tomorrow, and then pagsapit po ng hapon, posibleng humina pa siya sa tropical depression at paglabas dito sa may area po ng Okinawa sa southern Japan, posibleng low pressure area na lamang po ito. Ibig sabihin, by Sunday, medyo maganda-ganda na yung panahon? Bubuti yung panahon. Bubuti. Is the better term. Pero di pa natin ma-finalize po kasi maraming lugar pa rin po yung magkakaroon ng mga pagulan sa Luzon, lalo na sa may western sections. No? Mababawasan yung mga pagulan for sure dahil wala na tayo minomonitor po na bagyo, pero nandyan pa rin yung si Crosa sa labas na posibleng maghila ng habagat. Okay. Yan ang ating palatandaan na alagaan natin yung ating mga bulubundukin, kasi ito nga yung nagpapahina rin sa mga bagyo. Maraming salamat sa iyo, Benison Estareja, for explaining things to us and breaking down what will happen over today and the next couple of days. We have Pag-asa weather specialist again, Benison Estareja, joining us on Morning Matters.